Praise God po. Magkaroon po tayo ng prayer, devotion, and declaration. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong presensya at kapangyarihan ngayong araw na ito, Lord, at hayaan mong maranasan ka namin. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng Jesus. Amen. Hallelujah. At gusto ko pong pag-usapan natin itong aking naging devotion. No? Paano? Yan ang tanong eh. Paano? 1 Samuel chapter 17:47, then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Sino po nagsasalita rito? Ang nagsasalita po dyan ay si David. Kausap niya si Goliath. At may binabanggit si David. Si David po yung nagdedeklarasyon, nagpo-prophecy ng sarili niya, patungkol sa gagawin ng Diyos sa buhay niya at sa kalaban niya. Nagbibigay siya ng mga salita na dapat marinig ng kanyang kalaban. No? Hindi para i-intimidate ang kaaway niya. Na si Goliath, kung hindi iparanas sa kanya, ipalam sa kanya, buhay ang aking Diyos. Sabi ganon, itong mga taong ito, malaman nila ang Diyos ay hindi lamang nagliligtas sa magitan ng tabak at ng kanyang ng mga palasungyan, no? Pero yung digmaan na ito ay Panginoon ko ang may hawak, no? At ibibigay niya ikaw. Tinuturo niya si Goliath. Ikaw, binibigay ka na ng Lord sa akin. Wow! Tinatakot niya ba si Goliath? Hindi. Meron ba siyang gustong palabasin dito? Wala. Basta't naintindihan niya yon. Alam naman natin kung saan eskwelahan nag-aaral si David. Siya po ay nasa lugar ng pag-aalaga ng mga tupa. Yan. At sa kanyang pag-aalaga, marami siyang tutunan. Paano niya ito ipaglaban, paano niya tayuan ito, at higit sa lahat, ginagawa niya ito para sa Panginoon. Actually, nung kinausap niya nga si Saul, kasi sabi ni Saul, paano mo lalabanan yan? Bata ka pa lang, yung taong yan, bihasa na bilang mandirigma. Pero para kay David, sabi niya, hindi ho, ako po ay nakaranas. Napabagsak ko ang leon at ang oso. At dahil yun ay sa aking pagtitiwala sa Diyos. At ganun din ang gagawin niya sa uncircumcised na ito. In other words, talagang naniniwala si David. Ngayon ang tanong, paano ba mararanasan ang tagumpay? At alam ko lahat tayo, ito'y gusto natin malaman. Paano nga ba? Yan, no? Ito mga ginawa nangyari at ginawa ni David sa kanyang buhay. Ang kahandaan mo ay kung gaano mo kakilala ang Diyos. Si David, kilala niya ang kanyang Diyos. Pinanindigan niya kung sino ang kanyang Diyos. No? Ano ang kaya niyang gawin? Ayan, dapat naintindihan mo yun. Ano ang kaya niyang gawin at ano ang plano niya sa buhay ni David. Ang plano ng Diyos sa kanya ay maging hari. Ikaw din, sa buhay mo, ang gusto ng Diyos, ikaw'y pagpalain. Ikaw'y magkaroon ng pamilyang maayos, pamilyang pinagpala. Yan ang plano ng Panginoon. At kung alam mo yan, no? At ay maganda ang iyong patutunguhan. Alam mo kung saan ka makakarating. At higit sa lahat, kay David, alam mo kung anong meron siya. Sinong siya yon? Si David ba? Hindi. Ang Diyos ko. Ang Diyos ko matindi. Marami siyang kayang gawin. Kaya ngayon pangalawa ito, magsabi ka ng gagawin ng Diyos para sa iyo. Alam ko hindi mo ako pababayaan. Alam ko hindi mo ako iiwanan. Alam ko sasamahan mo ko kahit saan ako naroon. Alam ko magtatagumpay ako sa aking ginagawa. Alam kong meron kang pagkilos. Alam kong masyadong maganda ang plano mo sa buhay ko. Alam kong ikaw ay ang aking Diyos na aking pinaninindigan at tinatayuan, at alam kong ikaw ay Diyos na hindi pabaya. Ikaw ay Diyos laging kumikilos at sumasama sa aming buhay. Hallelujah! At magsabi ka rin sa gagawin ng Diyos sa kaaway mo. Hindi po ito literal na kaaway, ha? Ito po yung Diablo. At itong sasabihin mo, alam kong mapapaya ka, Diablo. Ang gusto mo ay masira ang buhay ko. Ang gusto mo ay may mangyari sa buhay ko masama. Ito ang kayang gawin ng Diyos sa iyo. Lahat ng gusto mo mangyari, ibinabalik ko sa iyo. Wala kang magagawa. Hindi mo ako mapapabagsak kasi ang Diyos ko ay nagtagumpay. 2,000 taon na nakaraan, nagtagumpay siya. Ang sakit karamdaman ay walang magagawa. Nung minsan po ako po'y may nararanasan sa mga nakaraang araw, no? Halos 1 linggo kong nararamdaman yon, na pagka may ginagawa po ako, talagang masakit, no? At hindi ko maintindihan kung bakit. Ang tagal pa naman, tas maya-maya mawala rin sakit. Di parang iniisip ko na magpa-doktor, magpatingin kung kanino, o kung kanino doktor dito, o kung sa Winnipeg.
kung ano na lumabas sa isip ko, baka meron na akong ganito. Yan lagi dinidikta ng yung damdamin kapag may naramdaman ka hindi maganda. Pero sabi ko, hindi. Mapapahiya ka, demonyo. Hindi ako kailanman naniniwala na ako'y may sakit na kung ano mang iniisip ng aking isipan. Ako'y pinagpala, pinagaling, sinamahan ng Diyos at alam ko meron tagumpay sa buhay ko. Alam niyo, pagkakumpisal ko po yun, pagkakumpes ko po yun, pagkasabi kong sa kaaway na gano'n, kung paano siya naging talunan, mapapaya sa buhay ko, healing, dumating po ang kagalingan. Tignan po natin ang nangyari kay David. First Samuel, chapter 17, 45 to 46. Ito po sabi, Then David said to the Philistines, You come to me with sword, with spear, and with javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Pinapaya mo ang Diyos, yari ka, mapapaya ka rin. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. Grabe, wala pang telebisyon, wala pang social media. Sinabi na malalaman ng buong mundo na merong Diyos sa Israel. Dahil alam niya, matatalo niya ang kaaway Alam niya, kaya niyang gapiin ang diablo, ang kaaway, no? Ang lahat ng kanyang kayang gawin, mapapaya talaga ang kaaway sa kanya. Sa totoo lang, ano? At gusto ko pong iwanan sa inyo itong mga salitang ito. Alam natin na napaka-imposible nang haharapin mo minsan. Yan sa buhay mo yan Ganon din kay David. Pero dito mo mas makikita at makikilala ang Diyos mo. Kung gaano mo siya kakilala at kung gaano kalaki ang pagtitiwala mo, ganon din katindi ang pwede mong maranasan sa Kanya. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Grabe po si Lord. Ang dami niyang kayang gawin. At nais ko po kayo ipanalangin, mag-declare sa inyo, Lord, I declare victory. I declare power, presence of God sa buhay ng mga taong ito, Lord. I declare, Father God, walang imposible sa iyo. I declare, Lord, hallelujah. Ang tagumpay ay grabe, O Diyos, na maranasan ng bawat isa. Salamat po sa promotion. Salamat sa blessing. Salamat sa provision. Salamat sa protection. Sa araw na ito, O God, we give you praise, honor, glory. In Jesus' name, amen and amen.